Ako si Marisa, isang OFW sa Italy. 10 taon na akong nagtatrabaho bilang caregiver. Ang dahilan ng lahat ng sakripisyo ko ay ang pamilya ko sa Pilipinas, ang asawa kong si Ramil at 2 naming anak. Bawat buwan, nagpapadala ako ng pera. At tuwing Pasko o espesyal na okasyon, nagpapadala rin ako ng balikbayan box. Para sa akin, iyon ang paraan ng pagpaparamdam ng pagmamahal ko sa kanila kahit malayo ako. Ngunit isang araw may nangyari na hindi ko inakala. Noong 2023, napansin kong palaging kulang ang pera sa account ko. Lagi kong pinapadala ng sapat para sa tuition, pagkain at bahay. Pero lagi silang nagrereklamo na wala raw pera. Nagduda ako. Isang gabi, nagpadala ako ng balikbayan box. Pero bago ko yon isinara, naglagay ako ng maliit na spy camera sa loob. Ang akala nila damit at tsokolate lang ang laman. Hindi nila alam, may lihim akong iniwan. Pagdating ng box, tuwang-tuwa silang nagbukas. At doon ko napanood mula sa Italy ang isang video na halos ikabali ng puso ko. Sa halip na pamilya ko ang nagbukas ng kahon, nakita ko ang asawa kong si Ramil. At kasama niya ang ibang babae. Masakit na masakit. Hindi lang yon, kundi mismong sa bahay namin, sa harap ng mga anak ko, tila tanggap ng lahat ang presensya ng babaeng iyon. Hindi ko alam kung paano ako nakatulog noong gabing iyon. Pakiramdam ko, gumuho ang mundo ko. Lumipas ang ilang linggo, nagdesisyon akong umuwi nang hindi nagpapaalam. Bitbit ko ang matinding galit, takot at pangamba. Pagdating ko sa Naya, hindi ko man lang tinawagan si Ramil. Dumiretso ako sa probinsya. At doon ko siya nadatnan, ang asawa ko, nakahiga sa kama naming mag-asawa. At ang babaeng nakita ko sa video, siya mismo ang natutulog sa tabi niya. Hindi ko alam kung saan ako nakakuha ng lakas ng loob. Gusto kong sumigaw, gusto kong manakit, pero nanlamig ang katawan ko. Hindi ko nagawa ang inaasahan kong eksena sa isip ko. Tumulo na lang ang luha ko nang makita kong ginamit pa nila ang mga padala ko. Ang kumot na galing Italy, yung cellphone na binili ko, pati ang pagkain mula sa box na pinaghirapan ko. Para akong bisita sa sariling bahay. Sa halip na magwala, nagpasya akong mag-impake ng mga gamit ng mga anak ko. Tahimik akong umalis, dalang matinding bigat sa dibdib. Naiwan si Ramil at ang babae niyang kabit. Ngayon, narito ako sa Italy mag-isa, muling nagsisimula. Pero ang sakit at galit, hindi nawawala. At minsan, bago ako matulog, naaalala ko pa rin ang eksenang iyon. Ang sekreto na mismong balikbayan box ko ang nagbunyag.